Paano kung sabihin ko sa'yo na yung paborito mong Bible verse, yung madalas nakaprint sa kape mo or nakadikit sa laptop mo, Oo. O kaya yung lagi mong pinopost sa social media para ma-inspire ka. tama, yun nga. Paano kung posibleng baligtad pala sa tunay na ibig sabihin nito yung pagkakaintindi mo? Grabe! Nakakatakot isipin yan. Sobra. At ang mas malala pa dito, yung inosenteng pagkakapit mo sa maling pag-unawang ito, yun pa mismo yung maaring sumira sa pundasyon ng paniniwala mo kapag dumating na yung matitinding pagsubok. Kasi kadalasan ang tingin natin sa pag-aaral ng isang teksto ay parang passive na gawain lang, di ba? Parang pagtingin sa isang mapa, titignan mo yung linya, susundan mo yung direksyon, tapos kumpiyansa ka nang makakarating ka sa paroroon. Oo, parang, alam ko na tong daan na tong. Exactly. Pero nakakalimutan natin na posible palang hawak natin yung mapa ng pabaliktad. Tapos dahil pamilyar lang yung mga hugis, kumbinsido tayong tama yung daan natin hanggang sa tuluyan na tayong maligaw. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon, ikaw na tinatawag naming learner. Ikaw na laging uhaw matuto at naghahanap ng mabilis pero siksik na kaalaman para hindi ka malunod sa dami ng impormasyon ngayon. Totoo yan. Ang dami kasing ingay sa mundo ngayon eh. 'Di ba? Kaya itong malalimang usapan natin ngayon, magbibigay ito sa iyo ng isang matalim at bagong pananaw. Kasi nakasentro yung buong discussion natin sa iisang napakayamang source document. Ito yung PDF na may pamagat na 005 Handling God's Word Accurately. At hindi lang ito basta gabay ha. Isa itong masingsinang pagsusuri kung paano ba natin dapat binabasa, inuunawa at syempre tinuturo yung mga sagradong teksto. Kasi ang pinakamalaking pananig na inilalatag ng dokumentong ito, lalo na para sa mga namumuno o nagtuturo, ay isang nakakagulat na ideya talaga. Ano yon? Sinasabi dito na ang pinakamalaking banta ay hindi yung mga bagay na hindi mo pa alam. Ang totoong panganib ay yung mga bagay na inaakala mong naiintindihan mo na ng lubos. Wow! Oo nga no? Kasi ipinapakita ng author kung paano yung maling interpretasyon kahit gaano pa kapuro yung intensyon mo, parang nagiging tahimik na lason siya. Tahimik na lason na nagliligaw hindi lang sa sarili mo, pati na rin sa mga taong nagtitiwala sa pamumuno mo, madadamay. Kaya kahit ikaw ay isang leader sa opisina na nagpapatakbo ng grupo, o kaya isang mentor, o kahit isang individual lang na gusto talagang basahin ang Biblia ng may tamang lalim, para sa iyo talaga itong usapang ito. Okay, himayin natin to. Magsimula tayo sa isang karaniwang eksena, di ba? Madalas nating makita sa mga pagtitipon, may isang tagapagturo, punong-puno ng emosyon, umiiyak paminsan sa unahan. Oo, yung tipong ramdam na ramdam mo yung passion niya. Yun. Tapos naiisip natin agad, totoo ang sinasabi niya. Kasi galing sa puso. Nakikita naman natin yung sincerity niya eh. Pero ang nakakabahala dyan, nilinaw ng source natin na yung sincerity or pagiging tapat, hindi daw kailanman naging panlaban yan sa pagkakamali. Wait, teka lang. So, sinasabi mo na kahit umiiyak siya at sobrang seryoso, pwede pa rin siyang mali. Oo, totoo yan. Maaari kang maging sobrang seryoso at madamdamin sa pagtuturo mo, pero kung mali yung interpretasyon mo sa teksto, yung emosyong yon, nagiging kasangkapan lang para mas mabilis makapagtanim ng maling paniniwala sa iba. Grabe yun. So parang mas mabilis mong nakukumbinsa yung tao sa maling ideya kasi nadadala sila sa emosyon mo. Exactly. At dito pumapasok yung dalawang technical na konseptong kailangan nating paghiwalay ng malinaw. Ito yung exegesis at saka yung eisegesis. Nako, dito natin unang ibabagsak yung bigat ng usapan. Kasi kapag naintindihan natin yung mekanismo ng dalawang to, mag-iiba talaga yung pananaw natin sa pagbabasa eh. Paano ba yung exegesis muna? Sige, yung exegesis, ito yung tamang pamamaraan. Galing ito sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay ilabas o hugutin. Hugutin mula sa text. Oo, kumbaga, nagpapasayalim ka sa teksto para alamin kung ano ba talaga yung orihinal na sinasabi ng author. Hinahayaan mong yung teksto mismo yung magsalita para sa sarili niya. Okay. So, submission to the text yung nangyayari. Paano naman yung kabaliktaran niya, yung eisegesis? Sa kabilang dulo, yung eisegesis naman, dito ka nagbabasa papasok sa teksto. Papasok.
Paanong papasok? Ipinipilit mo yung sarili mong ideya, yung personal mong karanasan, o kaya yung mensaheng gusto mo lang marinig, ipinapasok mo yon doon sa mga salitang binabasa mo. Ikaw yung nagdidikta ng kahulugan, hindi yung author. Alam mo, ang naisip ko dyan, para siyang pagbabasa ng text message ng isang kaibigan. Paanong text message? Parang, nag-text yung kaibigan mo ng simpleng okay. Tapos dahil may pinagdadaanan kang insecurities nung araw na yon o baka inis ka sa kanya, ang basa mo sa okay niya ay sarcastic. Oo. Totoo yan. Di ba? Ipinasok mo yung sarili mong bigat sa isang neutral na salita. Yan mismo yung eisegesis eh. Wala naman sa orihinal na mensahe yung galit, pero nilagyan mo. Ganda nung analogy na yun. Binigyan mo ng personal na emosyon yung text na wala naman doon. Pero teka lang, may pushback ako dyan. Naiintindihan ko yung panganib, pero di ba natural lang sa atin bilang tao na maghanap ng connection kapag nagbabasa tayo, lalo na sa mga spiritual na teksto? Oo naman, natural yun. 'Di ba? Hindi naman siguro sinasadya ng mga tao na baguhin yung teksto. Gusto lang talaga nilang maging personal ito sa mga pinagdadaanan nila araw-araw. Nagbubunga yan ng isang mahalagang tanong. Bakit nga ba nagiging mapanira yung pagmamadaling gawin itong personal? Oo nga, bakit nga ba? Ipinapaliwanag yan ng dokumento natin gamit yung isang napakagandang metafora. Sinasabi na ang Biblia o anumang authoritative na teksto ay idinisenyo para maging isang bintana. Bintana. Oo, bintana. Kapag tumingin ka sa bintana, nakikita mo yung katotohanan sa labas ng sarili mo, di ba? Nakikita mo yung mundo, yung plano ng Diyos, at yung mas malaking naratibo. Tama. Pero sa tuwing pinapa-iral natin yung eisegesis para lang piliting makarelate agad, ginagawa natin itong salamin. Imbes na lumabas yung tingin, gumabalik sa atin. Exactly. At kapag tumingin ka sa salamin, ang taning nakikita mo lang ay yung sarili mong reflection, yung sarili mong problema, yung sarili mong ambisyon. Nawawalan ng bisa yung orihinal na mensahe kasi ginawa mong tungkol sa'yo yung isang tekstong isinulat para ihayag sana yung mas malakong katotohanan. Grabe ang sakit pakinggan doon ha. Dahil kung puro salamin lang ang tinitignan natin, di ba? Hindi na tayo natututunang bago. Kinu-confirm lang natin yung mga gusto natin paniwalaan. Totoo yan, nakastock na tayo sa sarili nating bubble. So, kung iniiwasan natin itong eisegesis, paano naman natin sisimulan yung tamang pagtingin sa teksto bilang isang bintana? Sinasabi ba sa source natin kung ano yung unang hakbang? Oo, binibigyan diing ng source natin na ang sagot daw dyan ay nakasalalay sa pag-unawa sa mismong kalikasan ng Biblia. Ano ba yung kalikasan niya? Ipinapaliwanag ng author na ang Biblia ay may dalawang kalikasan, banal at pantao. Katulad daw ito ng teolohiya ng pagkakataong tao ni Kristo. Na buong Diyos siya tapos buong tao rin. Tama. Ang Biblia ay itinuturing na inspiradong salita ng Diyos, pero isinulat ito sa tiyak na wika, sa tiyak na kultura, at sa isang partikular na kasaysayan gamit ang mga taong may sariling personalidad. Kumbaga, hindi ito isang magic book na nahulog na lang bigla mula sa langit na nakasulat sa modernong Tagalog, di ba? Oo, hindi siya ganon. May mga tunay na taong sumulat nito na may mga sarili silang pinagdadaanan sa kultura nila noon. At ang nakakabilib dito ay kung paano sisira ng mga mambabasa yung buong mensahe kapag binabaliwala nila yung human context na ito. Paanong sinisira? Kapag hindi mo kasi inintindi yung kasaysayan at kultura sa likod ng sulat, madali mong mabubunot yung mga talata mula sa orihinal na konteksto nito. Tignan natin yung mechanism nito sa pamamagitan ng paboritong verse ng marami, yung Filipos 4:13. Alam ko yan. I can do all things through Christ who strengthens me. Yan nga. Ito siguro yung isa sa pinakamadalas gamiting verse para sa eisegesis. Oo naman, madalas mong makita yan bago mag-board exam yung isang estudyante, o bago pumasok sa basketball court yung atleta, o kaya kapag may gustong mapromote sa trabaho, parang kaya kong gawin ang lahat ng bagay, mananalo ako. 'Di ba? Nakikita natin palagi yan. Subalit, kapag ibinalik natin ito sa orihinal na kasaysayan, alam mo ba kung saan ito isinulat ni Apostol Pablo? Saan ba? Hindi ba siya nagtuturo sa maraming tao nun? Hindi. Isinulat na yan habang siya ay nakakulong sa isang madilim at malamig na selda sa Roma at naghihintay siya ng posibleng hatol na kamatayan. Wait, nakakulong siya? Naghihintay ng bitay? Oo,
Kaya yung kahulugan nito ay hindi tungkol sa pag-abot ng mga personal na ambisyon o pagiging laging panalo. So, anong ibig sabihin ng all things dun kung nakakulong siya? Ang tinutukoy ni Pablo na lahat ng bagay ay yung kakayahan niyang magtiis. Sinasabi niyang kaya niyang makaranas ng matinding gutom, kahirapan, o kahit kasaganaan minsan, at manatili siyang kontento at tapat dahil binibigyan siya ni Kristo ng lakas para magtiis. Grabe yung shift. Isa pala siyang mensahe ng pagkakakuntanto sa gitna ng pagdurusa, hindi formula para sa personal na tagumpay. Exactly. Hindi siya magic words para manalo ka sa basketball. Ang layo ng timalon. Mula sa isang taong nagtitiis ng nakakadena sa kulungan, ginawa nating pampalakas ng loob para yumaman. Yan yung epekto kapag tinanggal mo yung historical context. At makikita rin natin yung parehong mekanismo sa Mateo 7:1, yung huwag kayong humatol or judge not. Ay paborito rin yan ng marami ngayon, lalo na sa social media. Madalas itong gamitin bilang panangga kapag may pinupuna sa kanilang maling gawain. Oo, ginagamit ito para i-justify yung moral passivity, na parang wala na tayong karapatang punahin ng iba kahit mali na yung ginagawa nila. Parang, huwag mo akong i-judge. God is my only judge. Ganun. Ganyan na ganyan. Pero kung babasahin mo yung buong kabanata at uunawain yung sitwasyon nun, isa itong matinding babala laban sa mapagkunwari o hipokritong paghuhusga ng mga pariseo. So ang punto doon is, linisin mo muna yung sarili mo bago ka magtama ng iba. Oo, yun mismo. Pero walang sinabi doon na tuluyan mo ng baliwalain yung pagtatama sa kapwa mo. Huwag ka lang maging hipokrito. Dito ito nagiging sobrang interesante. Kasi may natural na pangamba yung mga tao kapag naririnig nila yung ganitong usapan. Anong klaseng pangamba? Paano kung sa sobrang pagtutok natin dyan sa mga historical details na yan, yung sa ancient culture tapos inaaral natin yung original na mga salita, hindi ba magiging sobrang academic nung Biblia? Gets ko yung point mo. 'Di ba? Baka mamaya mawala na yung personal o spiritual na connection nito sa buhay natin ngayon. Parang inaaral mo yung biology ng isang napakagandang bulaklak. Hinimay mo yung petals, pinag-aralan mo yung stem, tiningnan mo pa yung cell sa ilalim ng microscope. Tapos? Hanggang sa makalimutan mo na kung gaano talaga ito kaganda at nakapagbibigay ng saya. Naging pure science project na lang siya. Yan ang isang napakabalidong takot. Kasi kapag naging purong akademiko yung pag-aaral mo, nawawala nga yung transformasyon ng puso. So paano ibabalanse yan ayon sa source natin? Nag-aalok yung dokumento ng isang partikular na proseso para balansehin yung pag-aaral ng kasaysayan at yung pagkuha ng totoong espiritual na epekto. Tinatawag itong inductive Bible study. Inductive Bible study. May mga steps ba ito? Oo, may 3 matibay na hakbang ito, tinatawag na OIA, Observation, Interpretation, at Application. At ang pinakamahalagang panuntunan dito, hindi mo kailangan pwedeng pagbaliktarin o laktawan yung mga hakbang na ito. Okay, himayin natin kung paano ba talaga gumagana itong 3 ito sa praktikal na paraan. Umpisahan natin sa observation. Sige, sa observation o pagmamasid, hindi ka pa naghahanap ng aral dito. Wait, hindi pa. Wala pang reflection. Wala pa. Tinatanong mo lang, ano ba talagang sinasabi ng teksto? Tinitignan mo yung grammar, kung sino yung kinakausap at yung mga inuulit na salita. Parang nag-iimbestiga ka muna ng mga facts. Oo, papansinin mo kung may mga salitang therefore o kaya nga. Kasi ibig sabihin nun may sunusundang argument yung author, di ba? Kailangan mong alamin kung ano yung argumentong yon. Gets. So pagtapos ng observation, papasok na yung interpretation. Tama. Sa interpretation naman, dito mo inaalam kung ano yung naging ibig sabihin ng mensaheng iyon sa orihinal na audience noon based doon sa mga napansin mo sa observation. So, sa original na nakinig noon, hindi pa sa akin ngayon. Oo, sa kanila muna. Pagkatapos mo lang daanang ng mabuti yung 2 hakbang na yan, saka ka palang papasok sa pangatlo, yung application. Dito na yung para sa atin. Dito mo lang itatanong,
paano nito dapat baguhin yung pananaw ko at yung komunidad ko ngayon based doon sa original na katotohanang natuklasan ko. Alam mo, yung naisip kong analogy dyan, parang pag-inom ng gamot. O paanong gamot? 'Di ba hindi ka naman pwedeng uminom agad ng kahit anong gamot dahil lang masamang pakiramdam mo at gusto mong gumaling? Kailangan mo munang obserbahan yung label. I-interpret kung para saan ba talaga yung gamot na yon at saka mo lang i-a-apply o iinumin. O ano, ganda nun. Kasi kung lalaktawan mo yung pag-obserba at pag-intindi dahil lang nagmamadali ka, baka maling gamot ang mainom mo. Lalo ka pang mapapahamak imbis na gumaling, di ba? At yan mismo yung trahedya natin ngayon. Ang malungkot kasi, nabubuhay tayo sa isang kultura na laging nagmamadali. Tinatawag ito sa dokumento na interpretive drift. Interpretive drift. Ano yun? Dahil awaw yung mga tao sa instant relevance, yung gusto ng agarang solusyon sa problema nila, pinipilit nilang laktawan yung observation at interpretation. Tumatalon sila agad sa application. Ay oo. Gusto agad malaman ano bang ibig sabihin nito para sa akin ngayon. Exactly. Gusto nilang malaman kung anong ibig sabihin ng verse para sa kanila nang hindi muna inaalam kung ano talaga yung original na ibig sabihin ng verse. Nagiging selfish yung pagbabasa, no? Ibinahagi din sa source natin yung isang salitang Griego mula sa 2 Timothy 2:15 yung orthotomeo. Oo, yung cutting straight. Yon. Ang ibig sabihin daw nito ay cutting straight o paghiwa ng tuwid. Ang naiisip ko dito ay isang karpintero na gumagawa ng bahay o kaya isang sirohano na nag-oopera. Kailangan nilang maging eksakto, maingat at walang laktaw na proseso, di ba? Totoo yun. Sungkot muna ng 2 beses bago putulin ang kahoy. Kasi pag nagkamali ka ng hiwa, sira yung buong structure. Ang lalim ng implikasyon ng paghiwang yan sa totoo lang, lalo na sa pamumuno at pagtuturo ng teolohiya. Kasi isipin mo to ha, kung yung hiwa mo ngayon ay may isang gradong pagkakamali lang, isang maliit na eisegesis kasi nilaktawan mo yung tamang interpretasyon, Baka hindi agad halata sa umpisa. oo, hindi halata yung epekto sa una. Pero kung palalawigin mo yung isang gradong linyang yan sa loob ng 5 taon, 10 taon, o papunta sa susunod na henerasyon, napakalayo na ng mararating ng pagkakamali mong yan kumpara sa totoong direksyon ng katotohanan. Grabe, tuluyan mo nang nailigaw yung mga tao nang hindi mo namamalayan. Totoo, naidrift mo sila palayo doon sa tunay na mensahe. At kapag nailigaw mo na sila dahil sa maling hiwa na iyon, ano naman yung aktwal na epekto nito sa buhay nila? Pag-usapan natin kung ano ba yung nangyayari kapag itinuturo na natin yung mga tekstong ito sa iba. Ipinapaalala sa atin ng dokumento yung mabigat na kapangyarihan ng mga salita. Ibinigay na halimbawa dito yung aklat ng Genesis. Yung sa paglikha ng mundo. Oo, kung saan nilikha ng Diyos yung mundo hindi sa pamamagitan ng pisikal na paggawa, kundi sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita kasi lumilikha ng realidad. So may creative power yung words. Exactly. Kaya yung pagtuturo ng anumang malalim na teksto, hindi lang ito simpleng pagpapasa ng impormasyon or information transfer. Ito ay formation, paghuhubog ng kaluluwa at pagkatao. Nagiging pundasyon ito kung paano magdesisyon yung mga tao sa araw-araw nilang buhay. At sa usaping ito ng paghuhubog, tilalakay din ng source natin yung tungkol sa adult learning principles. Ipinakita dito kung paano ba talaga natututo yung mga matatanda kumpara sa mga bata. Napakahalaga ng bahaging yan. Kasi kapag nagtuturo ka sa mga bata, para silang blankong papel, di ba? Tatanggapin lang nila yung informasyong ibibigay mo. Oo, madali silang turuan kasi wala pa silang masyadong alam sa buhay. Pero yung mga matatanda, iba sila eh. Experience-driven sila at problem-oriented. Pagpasok nila sa isang pag-aaral, may daladala na silang bagahe. May mga trauma, karanasan, pag-aalinlangan, tsaka mga mabibigat na problema sa buhay. So hindi uubras sa kanila yung simpleng lecture lang sa unahan. Hindi sapat yung theoretical na lecture lang. Upang maging epektibo yung paghubog sa matatanda, kailangan nakakonekta yung teksto sa totoong buhay nila at humahamon ito ng pagbabago. Dapat practical talaga. Oo, at higit sa lahat, kailangan yung tinatawag na embodiment mula doon sa nagtuturo. Embodiment, ibig sabihin bago pa man tanggapin ng isang matanda yung itunuturo mo, titingnan muna niya kung nakikita ba niya yung katotohanan iyon na nagmamanifesto sa mismong buhay mo. Eksakto.
Walk the talk kumbaga? So kung nagtuturo ka ng patience, dapat nakikita nilang pasensyoso ka rin sa totoong buhay. Oo. At makikita natin yung modelo na yan kay Apostol Pablo at doon sa estudyante niya na si Timoteo. Ano bang ginawa nila? Yung malinaw at tapat na pagtuturo, ipinasa yun ni Pablo nang walang labis at kulang. Hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kanyang halimbawa bilang isang bilanggo para sa pananampalataya niya. Naging living proof siya nung mensahe niya. Tama. Ito yung konsepto ng multiplication. Tapat na ipinapasa yung tapat na interpretasyon sa mga susunod na magtuturo kasi nakita nilang totoo to sa buhay mo. Kaya, anong ibig sabihin ng lahat ng ito sa mas malaking larawan? Reality check tayo sandali no, sa kung ano ba yung nangyayari sa maraming organisasyon o religious groups ngayon. Sige, ano yun? Minsan kasi, para makahatak ng tao, parang kailangan mong pasimplihin at gawing feel good yung mensahe, di ba? Maikli na kasi yung attention span ng mga tao ngayon eh. Oo, totoo. Pagod sila sa trabaho tapos gusto lang nilang umuwing magaan yung pakiramdam nila. Di ba? Kaya naiisip ng iba, hindi ba minsan, bilang leader, kailangan mong i-adjust o pagaanin yung bigat ng Biblia para lang pakinggan ka nila? Para lang mapuno mo yung venue at mas may maitulong ka sa maraming tao? Matinding presyo niyan sa maraming nagtuturo ngayon sa totoo lang. Pero ang paninindigan ng dokumento natin dyan ay walang kompromiso. Walang kompromiso. So bawal talaga i-adjust. Sinasabi dito na effectiveness without faithfulness is ultimately empty. Ang bigat no na. Oo, kasi ang pagiging epektibo sa pagpaparami ng manunood o tagapakinggan, kung iniwan mo naman yung pagiging tapat sa orihinal na katotohanan ng teksto, wala rin itong saysay. So kahit libo-libo yung umaattend sa'yo, kung mali naman yung interpretation mo, empty pa rin. Exactly. Nakapagbigay ka nga ng panandaliang saya, pero binuo mo naman yung pundasyon nila sa buhangin. Balikan natin yung halimbawa kanina ng maling hiwa o maling exegesis. Paano kung ang itinuro mo sa Romans 8:28, yung all things work together for good ay nangangahulugang maging hawa at mayaman ang lahat ng mananampalataya? Diyan nagkakaroon ng malaking problema. Di ba? Kapag ganyan yung ipinangako mo sa kanila gamit yung maling interpretasyon ng Biblia dahil ang gusto mong gumaan yung loob nila. Ano yung mangyayari kapag dumating yung totoong krisis? Yun nga eh. Kapag nagkasakit ng malubha yung anak nila, o nawalan sila ng trabaho at walang makain, babagsak ng tuluyan yung pananampalataya nila. Kasi ang in-expect nila, all things work for good, so dapat laging masaya, laging panalo. Totoo yan. At ang trahedya doon, ang bumagsak ay hindi yung totoong pangako ng Diyos. Ang bumagsak ay yung maling teolohiya na itinanim nung isang nagtuturo dahil gusto lang niyang pagaanin yung mensahe para makahatak ng madla. Napakabigat na katotohanan yan. Kahit mapuno mo yung isang stadium ng mga tao dahil ang ganda-ganda ng mensahe mo, kung nilabag mo naman yung teksto dahil sa eisegesis, nabigo ka sa tunay mong tungkulin bilang tagapagturo. Oo, hindi natin layunin pagaanin yung teksto eh. Ang layunin natin ay ipaliwanag ng tapat yung teksto, gaano man ito kahirap tanggapin minsan. Kasi sa huli, wala sa atin yung kapangyarihan, di ba? Tama, yung totoong kapangyarihan para baguhin yung buhay ng isang tao ay wala sa galing nating magsalita o sa karisma natin sa stage. Nakasalalay ito sa katapatan natin sa kung ano talaga yung orihinal na iniwan at sinabi ng teksto. Grabe ang lalim ng napag-usapan natin. Kung lalagumin natin yung pangkalahatang argumento mula sa 005, Handling God's Word Accurately, mariing ipinapaalala sa atin na ang Biblia o ang salita ng Diyos ay hindi isang kasangkapan o tool. Hindi natin yan pwedeng gamitin at baliin ayon lang sa personal nating agenda para ma-comfort tayo. Di ba? Ito ay isang Panginoon o Master na dapat nating pakinggan, unawain at sundin. At nangangailangan yan ng matinding disiplina, paglalaan ng oras sa pag-alam ng kasaysayan, pagmamasid ng maigi, at syempre yung pagpapakumbaba para tanggapin na baka yung nakasanayan nating intindihin ay mali pala. Yun yung pinakamahirap tanggapin yung amining mali tayo ng intindi sa paborito nating verse. Kaya para sa iyo na matityagang sumama sa atin bilang isang tunay na learner, ang pabaon namin mula sa mga natutunan natin ngayon ay ito.
Sa susunod na magbukas ka ng anumang seryosong teksto at lalong-lalo na ang Biblia, alalahanin mo ang una mong layunin ay ang makinig muna sa author bago ka magsalita o magpasok ng sariling kahulugan. Oo, makinig muna talaga. Let the text speak for itself. Bago tayo maghiwalay, iiwan kita sa isang malalim na katanungan na gusto kong pag-isipan mo ng mabuti habang ipinagpapatuloy mo ang aral mo. Ano yung tanong na yon? Isipin mo to ha. Paano kung ang mismong mga paboritong verses na lagi mong kinakapitan para ma-comfort ka ay may ibig sabihin palang mas malalim, mas mabigat at mas revolusyonaryo kesa sa kung paano mo ito nakasanayang intindihin? Wow! At paano kung ang tanging pumipigil lang sa'yo para makita iyon ay dahil hindi mo pa kailanman sinubukang basahin ang buong kabanata kung saan ito nakapaloob? Handa ka bang mabasag ang iyong nakasanayan para matuklasan ang totoong katotohanan? Maraming salamat sa pagsama sa malalimang pagsusuring ito. Hanggang sa muli!